warrant ka? Anong kaso? Hello. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ako na bahala sa gato. Station 12 dito sa... Kailangan mag-iwan ka na Dito lang tayo ha. May piyansa naman siya, dalawang... Sinong sasama ng vlogger? Gusto mo lamang. Kasama ka sa amin. Alam mo, ako, alam ko, Sasakyan ba tayo tayo? Pwede na sa muna. Huwag Hindi mo kami na sunod. sa amin. Sige. So ayun na po mga kababayan ko, ano? Ayan, isang vlogger po dito na dinampot at may kaso na bouncing check. Hindi kasi natin ma-distinguish kung ano pong klaseng case po yan mga kababayan. Dinala na siya mga kababayan. Talbog lang ginano na. Talbog. Tinalbog. So mga ka-clear, kanina in-explain na natin na kapag BP22 ang kaso or violation of BP22 or bouncing checks law, talbog na cheque. Hindi po talaga nag-recommend ng bail. Ibig sabihin, hindi required yung bail. Okay? Kahit may kaso ka, wala kang warrant of arrest. So, hindi kailangan mag-post ka ng bail, di ba? Magkakaroon lang yan ng warrant of arrest kapag ang akusado ay hindi nakarating sa hearing. Hindi nakapunta. Lalong-lalo na kapag ka-arraignment. Kung kailan ka magsasabing guilty or not guilty. Importante ang presence niya doon para magkaroon ng jurisdiction ang korte. So kapag hindi umattend ito or at any stage of the trial, okay? Hindi ka naka-attend, pwede mag-move, no? Or emotion ng prosecutor na mag-issue ng warrant of arrest. So doon lang naman magkakaroon ng issue of warrant of arrest pag hindi umattend sa kaso. Okay? Tumalbog na cheque. Katakot naman mga kababayan. Bakit nakakatakot? Okay, kung talagang wala kang kasalanan at bigla ka lang inaaresto, diba? Dahil sa iyong mga political belief, mahirap nga yun. Nakakatakot talaga yun. Problema kasi dito, hinuli siya because may kaso. At yung pangalan niya, yun yung nakalagay sa warrant of arrest. So, kung hindi naman siya yun, madali naman niya ito maayos. Diba? Kaya nga mga ka-clear, talagang kailangan yung middle name, lalong-lalo sa isang criminal case, kasi marami na tayong magkakapangalan eh. Kaya importante yung middle name, tinatanong yan. Kasi may kapangalan ako, halimbawa, may kapangalan ako. So may hit yun sa NBI. So usually talaga kailangan yung middle name. Maraming followers yan na vlogger eh. Tapos talagang patahimikin talaga. So, di ba? Ang issue kasi ngayon dito, inaresto ito para iharas, para patahimikin. Pero sa akin lang naman, kung hindi nila alam yung kaso at ang dulo nito, dapat hindi nila agad ibintang sa administrasyon ni PBBM. Yun lang yung sa atin Kapag napatunayan nilang mali ang pagkakahuli dun sa tao at gawa lang yung kaso, yun. Pwede na nilang pagbintangan ng administrasyon na nanggigipit. Pero ngayon,
since lahat kayo dyan, wala kayong alam, di nyo pwedeng ipatong ito sa current administration. Kasi nagpapatupad lang yung pulis ng kanilang tungkulin na iserve yung warrant. Okay, clear tayo doon ha. Sabi nga natin, kung totoo na mali ang kaso, kung totoo na walang kaso, kung totoong gawa lang yung kaso, yan, pwedeng almahan yan. That's wrong. Problema, may warrant of arrest. Tapos tama pa yung pangalan niya. Wala tayong magagawa doon. Hintayin na lang muna natin kung ano yung resulta nun. So after this, diba? After this, kapag sinabi ng vlogger na verify nila at hindi siya doon, hindi siya yun, alma kayo. Pero ngayon, wag muna kayong umalma. Kasi di nyo pa lahat alam kung totoong may kasalanan ba yung kasamahan nyo. Marami sa atin yan. Oppression yan. Oo, oppression yan. Gusto talaga na abusalan yung ating mga... So pag may kaso ba, may kaso na, may warrant of arrest na, dapat hindi hulihin kapag DDS supporter. Kasi isa itong panghaharas, isa itong oppression. Hindi siya tumutugma. Diba? Alamin nyo muna kung ano ang kahihinatnan ng kasong yan. Malay nyo, totoo namang nagkaroon ng pagtalbog ng cheque. Checking in-issue ng inyong kasamahan ni vlogger. So, tingnan muna natin. Diba? Ang hirap kasi na pag nakita to ng ibang tao, hindi rin alam yung punot dulo, dire-diretso ang pagbibintang sa administrasyon. Baka naman walang kinalaman ng administrasyon dito. At totoong meron lang kasong kinakaharap si vlogger. Yung karapatan natin. Ingat-ingat tayo kasi tayo talaga baka babalikan tayo niyan. Sir, may mga nagko-komento sa akin na meron daw memo na makaulihin yung mga vloggers na pupunta sa batasan. Ano masasabi mo rin, sir? Ay, kung gano'n naman, kung may memo na ipakita nila, hindi tayo dapat matakot. May karapatan tayo. Uy, pero yung paghuli dito, hindi yung sinasabi niyang memo na huhulihin yung mga rallyista o yung mga DDS ha. Very clear yung warrant of arrest patungkol sa violation ng bouncing checks law ng BP22. So, hindi to may kaugnayan sa sinasabi niyang memorandum ha. Kung totoong nag-i-exist yung memorandum para hulihin ang Duterte supporters. Protected by the Philippine Constitution with our freedom of expression and the freedom of speech. O, diba? Medyo lumayo na eh. They're talking about freedom of expression. Samantalang yung kaso nung vlogger, bouncing checks law. So, hindi siya connected, di ba? Nagkataon lang siguro na DDS siya. Okay? Nagkataon lang siguro na Duterte supporter siya. Pero it doesn't mean na hindi siya dapat hulihin kasi may kaso siya. Okay? Sino man sa atin dito na dapat busalan. Kaya, mga taong bayan, mawa naman kayo sa bayan natin. Itong mga ginagawa ng mga vloggers ay... Teka lang. Hindi ba dapat lang talaga ipatupad yung batas? So, bakit kakaawaan ng taong bayan yung vlogger kung totoong may kaso naman siya? Kaya nga sabi natin, yung ganitong klaseng pagbibintang, pag-aakusa sa administrasyon, huwag muna sanang gawin. Kasi lahat nga sila dyan, walang alam doon sa kaso. Mas violente pa nga yung reaction nyo kaysa dun sa hinuhuli. Yung hinuhuli, nakangiti, medyo in a way, parang evasive, hindi nagre-react ng katulad ng ganyan, na siya hinaharas lang. Daig nyo pa kayo na hindi hinuhuli, na iiba na yung naratibo. So we have to stick to the issue. Totoo ba yung kaso at dapat siyang hulihin? O walang kaso at hinaharas lang siya? Punta muna tayo doon sa pagbe-verify nung kaso. Saka kayo mag-react
I-verify yung kaso, ano nangyari dyan, sino nag-file ng complaint, may cheque ba siya talagang tumalbog, ayan, alamin niyo muna yan. At saka kayo mag-react ng ganyan kung lahat ng iyon ay gawa-gawa lang. Sadyang katotohanan ng mga kanilang pinalabas. Wag nyo naman hayaan na lang na ganito ang takbo ng ating gobyerno na talagang kahit yung simpleng pagpapahayag ng sino man dito ay bubusalan ng itong gobyerno na to. Kawawa talaga tayo dito. Lahat hawak nila mula sa militar, tsaka PNP, mga korte, hawak nila. Kaya tayo mga vloggers dito, ingat-ingat po tayo. O diba, naiiba na yung naratibo na pagbibintangan na talaga yung gobyerno, kawawa naman yung ibang pulis, kawawa naman yung mga korte, kawawa naman yung mga prosecutors. Paano kung totoong may kaso? Diba? Bago siraan yung justice system sa Pilipinas, dapat nilang alamin ang katotohanan sa likod ng pag-aresto na ito bago nila ito bigyan ng negatibong impresyon itong ating justice system. Alam natin kasi mamaya sino na naman ang dito gagawa ng kaso, gagawa ng kasalanan. Yun. Dapat patunayan muna niya, no? Patunayan mismo nitong ini-interview na ginawa lang yung kaso para siya makapagsalita ng ganyan, pagbintangan ng administrasyon. Alamin niya muna, sana sumama siya, di ba? Para malaman niya yung katotohanan at saka siya magkaroon ng time na mag-rant dito sa administrasyon. Hanggat hindi niya yan alam, di ba? Wala siyang alam, wala rin siyang karapatang magbintang sa administrasyon. Doon lang naman tayo. Anong nangyari sa kanya? Matagal na yun? August ba yun? Ano ba? August 16 daw. Tapos dito pa talaga para may magiging impact dito sa mga nagsusuporta na ayaw natin yung gobyerno. Ito ang sabi natin sige, August 2024, in-issue yung warrant. Paano kung ngayon nga lang nakita? Kasi nagba-vlog dyan, Tinuro nung nag-complain, nakita ko si ganyan nagba-vlog, punta ka ng EDSA. Hindi po yun illegal. Talagang talaga ito, pagbabalahura ng karapatan ng ating mga mamamayan, ng mga simple at mga ordinaryo mga tao na gusto lamang may pahayag yung tama, yung totoo, at walang kinikilingan, yung totoong serbisyo para malaman ng iba, lalo na sa mga tao na walang alam at hindi nila alam. Kaya po, tayo ingat po tayo. Yun na nga di ba? Parang hindi naman konektado yung freedom of speech doon sa kaso ng BP22. Dapat hindi mo na i-connect. Huwag i-connect muna. Hanggat walang buong kwento patungkol doon sa vlogger na inakusahan at inaresto. Huwag munang magkaroon ng violent reaction na tulad na ito at naiiba kasi yung naratibo na nanda-divert yung issue sa freedom of expression or freedom of speech at hindi na pagtutuunan yung kasong BP22. Di ba? Yan lang po. Sir, silent martial law na ba tayo? Ay, talaga naman. Bakit naging silent martial law na? May kaso nga lumalabas yung kasamahan nyo at inamin niyang pangalan niya yung nasa warrant of arrest. Diba? Kaya nga sabi ko nga, mas violent yung reaction ninyo na walang alam doon sa kaso kaysa doon sa akusado na vlogger. Talaga naman, talagang hindi tayo dapat mapagpakapati. Silent martial law talaga to. Ayun na, meron na tayong in-examplean dito, no? Na isang vlogger talaga na hinuli nila dito pa talaga. Pwede naman huli nila sa bahay o kung saan. Ang problema, iba. So, yun na nga, diba? Okay, totoo naman pwedeng huli sa bahay. Paano kung hindi nga doon natatagpuan? At diyan madala sa EDSA.
'Di ba? Kung nakita na nila yung location ng taong wanted, di ba nila dyan pupuntahan? Ganon din naman ang tinuturo ng ibang lawyer. Lalo na kung nakita dyan, ito ha, halimbawa, alam namin na magkakaroon ng hearing, ito akusado na to, halimbawa parehong case pero ibang complainant, halimbawa BP22. Hindi nga umaattend sa court, kaya meron ng warrant of arrest, kaya nga may warrant of arrest na. So pag nalaman namin na may kaso sa Quezon City, pinapapunta namin yan. Idadala talaga ng pulis. Kasi alam namin na doon. At hindi kasi mahagilap yan at nagtatago. Doon pupuntahan sa court na yon. At pagkatapos ng hearing sa court na yon, ipapahuli. May dalang warrant of arrest. Style yun. Kasi hindi nga matagpuan. So itong vlogger nito, baka dyan natagpuan. Kasi nagba-vlog siya. Baka live pa. Diba? Kung live yan, natimbre agad sa pulis, ulihin nyo yan. Yan yung inaakusahan ko. O, it's normal. Walang address. Walang address. Walang address. Mali ang address. Ayun na nga. Kung personal yun, huwag naman sana ginawa niya nila dito yun. Di ba? Ayun na nga. I-verify pa. Ayun ang gagawin natin talagang. O yun, diba? Admitted naman sila na i-verify pa. Kailangang i-verify muna bago magbintang sa administrasyon ng oppression at harassment. Yun yung kailangan nila. Hawak-hawak tayo, kapit kamay tayo. Lahat tayo mga Pilipino na may alam at alam natin na nagpupusal itong gobyernong ito. Dapat talaga ilabas natin kung ano ang katotohanan. Ilabas natin magkaisa tayo. Ito, sa social media, yun ang tunay na rally natin. Kasi hawak nila ang kalsada. Dito tayo sa social media, makikibaka. Diyan natin ilabas ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Hindi, sa akin lang naman, kung talagang may ginawa kayo mali, di ba? Krimen, talagang dapat lang kayong hulihin, di ba? Eh, hindi naman kayo nang huli lahat, oh. Yung isa lang. Kasi may warrant of arrest. Kasi kung may oppression ito, tingin ko dapat lahat kayo hinuli na dyan. Lahat kayo tinanggal na dyan, pinaalis na dyan. Hindi naman eh. Hindi naman, di ba? So, yun lang. Dahil hindi na ipalabas ng tunay ng mga mainstream media, merong mga programa na talagang independente lamang. Iilan lamang ng mga programa ng mainstream media na nagpapalabas ng totoo. Pero kadalasan, yung mga report, lalo na yung sa oras na nanonood ng mga tao, puro lang talaga kasiraan sa ating dating Pangulong Duterte at Vice Presidente. Siguro kasi yun yung lumalabas. Di ba? Kino-cover naman nila yung inyong pagrarally, di ba? Yung inyong pagpi-people power dyan sa EDSA. Kaya lang sabi nga nila, parang lumabas nga na bayaran yung iba. Na news na may nagsalita. Lalabas talaga yun sa mainstream. Lalabas din yun sa mga social media. Okay? So, mga ka-clear, hanggang dyan muna po tayo. Sinasabi nga nila, silent martial law na. Ano sa palagay ninyo? So, hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.